So, another astro problem is naging ano sila, panat. Baka hindi nakakakuha masyado ng water. Pero, upon checking the pots, may mga ugat pero putol-putol sila. Because, sa tingin ko baka sapat siya. Kasi hindi ito yung mga ugat nila eh. Pero nang tinanggal ko to, natanggal sila sa natanggal naman sila, pero naiwan yung mga ugat. Maybe because of the pot. Ayan. Ganyan yung itsura niya. So, hindi ko nagagamitin tong pot na to kasi hindi sila masyadong hindi sila masyadong okay. Lakad daw. Tingnan natin to. Oh, ayun din. Ayun din yung mga ugat niya. So, naging brittle nga sila. Naputol-putol yung mga ugat. Tingnan nyo, ganda pa ng soil ko. Healthy pa siya. Ayun, naputol yung mga ugat nila. Tapos dito naman hindi siya masyadong nag-ugat. Tapos may mga mga calabar. So ito yung old soil mix ko na ipon. Yan yung mga napaaraw ko na. Meron silang mga palay. Hindi ko na maaalis. Ayoko man gumamit ng may ipa pala ipa. So yan. Diyan ko muna itatanim yung tatlo. So, dito na tayo sa trim the roots after natin linisin itong ating mga Astrophytum. So, madali lang naman din habulin yung mga ganitong nagiging panat na Astrophytum. If you just observe na nagiging panat sila in time is, yun na yun, nasa roots ang problema. So, hindi sila nakakakuha ng enough water and nagiging brittle nga yung roots nila. Pwedeng hindi sila nagkaroon ng panibagong roots. But in my case, matagal na to sapat nila and in time is naging marupok ang kanilang ugat. And because of, maybe nga is because of the pot. Because others naman, okay naman eh. So, sabay-sabay lang naman din silang nabuhay dito sa garden. So, yung iba naman okay naman. So, I think it's the pot. Hindi nga, masyado nga kasing, paano kasi siya eh, yung paluwang sa loob, ganun. So, maybe, hindi nakakuha ng enough air, tas palagi pa ako nagwa-water. So, ganun. So, kung lagi naman din ako nagwa-water and yung ibang mga astro naman, okay naman, diba? So, but sila is hindi nga. So, I think nga, it's the pot. Ayun. So, ayan. Naglagay lang ako ng potassium muriate para mag-flower sila and to help more beautifully yung mga flowers in time. And meron na po itong result. So after a month siguro. So April 12 ko pala po ito nirepot. So ayun, just using a old potting mix yung ating marble na may mga mix-mix na ibang bato-bato. Ayan. O diba? Tagtipid, syempre. Ayan. So old ways, putting pang pest away yung ating Starkel G, and then maglalagay din ako ng tawag dito ng fertilizer, yung ating Osmocote. Ayun. So after 2 months na pala, no. So after, I'm not sure kung anong date, lagay ko na lang dyan, I think mga 1 month siguro, is eto na sila. Yung dalawa umokay, yung isa is hindi. Pero continuous lang natin yung water therapy. O diba? So ang hirap kasi nila i-let go because there are B types and magandang klase, as well as this one, yung 5 ribs. Bihira kasi ang 5 ribs na astro. Ayan. So ayun, watering lang tayo.
So, ito na sila after a month siguro. Ayan. Diba? Ang ganda nila, oh. So, mayroong improvement. Ayan, medyo okay na sila. Ito lang isa ang medyo umaano pa. Nag-move on pa siya. So, dati panat to eh. Ngayon, okay na. So, yan. The lesson I learned from this one is you should choose your pot. Kailangan nakakahinga talaga yung roots ng inyong mga plants and kasi syempre, ang nangyari po dito is, 'di ba, naging brittle yung ugat nila kasi I think hindi nakakahinga yung ugat nila dun sa pot. So in time is naging ganito sila. So madali lang naman malaman ang gymnocalycium ang astro pag may problema, yun, nagiging parang panat sila. And kapag ganun po ang nangyari, bunutin nyo, i-check nyo yung ugat. Baka sa tagal na din is nag-brittle na yung mga ugat nila kasi pag mainit din talaga, tsaka pagka lagi ka din nagwa-water, ganun ang mangyayari. Diba ang ganda, oh. So yun, ayun na nga. So dyan nakalagay with the galamay of our monkey's tail. Ayan, diba? May mga kagat-kagat yung monkey's tail ko. Ayun, no. Parang kinagat ng snail. Pero okay naman sila. Ayan, no. Umabot na dito yung ano nila. Galamay. Oo, may namatay ako na astro. Isa sa mga nirepat natin yan. Ayan, lalaki ng mga ano natin. At may magpa-flower. Baka hindi ko na naman maabutan to. At nagbunga na yung ating pinollinate. Ang liit ng flower nila. Ang laki-laki nila. Ang liit ng flower nila. Ayan. Ang tagal mahinog kasi ng ano, ng gymnocalycium na ano. Ang tagal mahinog nung fruits nila. Mabongga na naman ang mga damo-damo. Ayan. So, naalala ko dito sa damo-damo, si Sis Mami Lay. Hello sa'yo, sis. Diba? Hindi lang sa iyong garden, kundi dito rin ay maraming damo. Ayan. So, taga-agaw kasi ng nutrients yun. Diba? Yung maliit na gym no ang nag-flower kapog. Bata pa lang kumikiri na, char. So, i-cross pollinate ko yan later. O, diba? Pagka pulsan, bubuka na yan. Yung mga flower. Ang daming mga ano. So, ano, pagka nagdilig kayo, kung nahihirapan kayo magtanggal ng damo, doon kayo magtanggal pagka nagdamo kayo. Kasi syempre, malambot na yung lupa. Lalo na yung mga napamahal na sa mga ano, halaman natin. Yung mahirap tanggalin. Daming damo. Usually, yung mga dito lang naman ng mga nagdadamo-damo eh. So, may langgam dito. Nahinog na pala to. So, yan, inuubos nila yan. O kagaya yan, naubos na nila. O, diba? Mga buwisit. Inuubos na nila yung seeds. So, yun na ang ating update. Nalanggam po yung gymno at inuubos na po ng mga buwisit na langgam. So, thank you for watching and everything na is at Mitch. Succulent love. This is your nurse Bandita saying God bless po. At lagi mag-ingat.